Mga aktibidad at paghahanda para sa National Shelter Month, ating pag-uusapan kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Undersecretary Randy Escolango. Yusek Escolango, magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po sa inyo at magandang tanghali po sa inyong tagapakinig at maraming salamat sa pag-imbita ho sa amin sa hapon na ito. Sir, unahin po natin itong inyong selebrasyon sa buwan ng Oktubre, ay ang National Shelter Month. Ano po ang mga paghahanda natin para dito? Tama po yung sinabi nyo, ma'am, na ang October po ang aming National Shelter Month at ito po ay base sa Proclamation number 662 na noong pang-inisyo pa ho ito noong 1995. Sa proklamasyon pong ito ay kinikilala po ang kahalagahan ng pabahay sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino at ang pag-unlad ng ating bansa. So, ang DSUD po, ang Department of Human Settlement and Urban Development, sa pangunguna po ng aming butihing sekretaryo, Secretary Jerry Acusar, ay may mandato po ukol sa pabahay. Kami po ay bumuo ngayon ng technical working group upang gunitain nga po itong tinatawag na National Shelter Month na sinasagawa every October of every year po. At ako nga po ngayon ang tumatayong chairperson. So, kaugnay po nito, marami po kami mga activities na ilulunsad. Kasama po namin dito ang aming mga key shelter agencies. Yun po yung National Housing Authority. Nandyan din po yung Pag-ibig Fund. Nandyan din po yung Human Settlement Adjudication Commission, yung Social Housing Finance Corporation, yung National Home Mortgage Finance, at kasama din po namin dito yung aming mga international partners sa humanitarian response. Yan dito po yung mga IOM, yung International Organization for Migration, at saka yung Catholic Relief Services and Shelter Cluster. Sinama na rin po namin dito sa exhibit na ito yung aming mga developers at mga contractors para ma-showcase nila yung kanilang mga programa. Very important talaga ito, National Shelter Month. No, Yusek, pero ano-ano po in specific yung mga nabanggit yung activities na gagawin natin ngayong buwan na ito? Opo. So ngayon pong darating na Lunes, October 2, ay maglulunsad po kami sa paglulunsad nitong National Shelter Month natin. Una po yung exhibits. Yung ating pong mga key shelter agencies, inimbitahan po natin, yung mga nabanggit ko, yung mga developers po natin, yung ating mga partners na sa international partners natin sa humanitarian response, inimbitahan din po natin para i-showcase yung kanilang programa. Ngayong October 2 ay bubuksan natin ang celebration ng National Shelter Month natin at sa isang buong linggo, from October 2 to October 6, magkakaroon po tayo ng mga exhibits. Inimbitahan po natin yung ating mga key shelter agencies, yung nabanggit ko kanina, at yung ating mga international partners on humanitarian response. So, tampok po ng mga exhibits nito, yung ating tinatawag na pambansang pabahay para sa Pilipino. Yung po yung 4PH ng ating Pangulong Marcos. At ito nga po ay national strategy ng Administrasyong Marcos na sa pamamagitan po nito ay malulunasan natin yung backlog natin sa pabahay na umaabot na po ngayon na 6.5 million. So, sa pamamagitan nito, ang DSUD po sa pangunguna ng ating sekretaryo, Secretary Jerry Acusar, ay tutugunan po yung malaking problema natin sa pabahay. At ito po ay nais naming ilapit. Kaya po naririto kami mailapit sa mga tao para maunawaan nila yung ating mga programa sa Department of Human Settlement and Urban Development. Yan sir, very exciting itong pambansang pabahay para sa Pilipino na inyong programa na recently lang to ilulunsad, sir? Ngayon, kahit sino pwede pong sumali sa pabahay na ito o available lang ba ito para sa mga kababayang nating mahihirap? Actually po, ang programang ito ay open to all. Sa ngayon po, ang tumaya sa atin na government financial institution ay ang Pag-ibig. Pag-ibig Fund. So, sila po ay nananagot doon sa antayan ng gobyerno yung interest subsidy.
So pag ikaw ay miyembro ng Pag-ibig, ikaw po ay makaka-avail ng housing loan sa kanila, ay pwede ka maging beneficiaryo, buyer beneficiary ng aming Pambansang Pabahay Program. At ang taya ng gobyerno dito, ulitin ko ho at i-correct natin yung interest subsidy. Okay. So, mabayaran mo pa rin monthly. Kung hindi naman to libre. Hindi po ito libre. So, meron kang babayaran, pero yung 5% na interest, Pag-ibig, for example, ang magbabayad. Yung 5% na interest ay kasama po yan na sa GAA natin, General Appropriation Act, na pondo na ibinilaan ng gobyerno para sagutin yung interest na ipapataw sana na ang Pag-ibig ay 5% doon, gobyerno na ang magbabayad. 1%. Sa ngayon, kung 6% to ang interest ngayon, kung sa ngayon ay yung 1% na lang ang babayaran mo. Depende ho sa interest every year. Ayan, no? Eunice, very exciting ito kahit sino pala. It's open to all. But syempre, dapat may capability ka na magbayad. Of course. So, can you give us example, monthly, ilang square meters, anong itsura ng pabahay, Yusek? Ang aming programa po ito po ay mga vertical po ito. Vertical. Parang condo. Parang condo type po, mga 20 square meters, 22, 24, hanggang... Hindi po itong nasa screen natin ngayon. Ano po ito? Hindi naman siya high-rise. Baka yan po yung mga pabahay na inilunsad ng National Housing Authority. Yung mga condo. Ito po, yan. Yun, yung mga condo po, type. yan. Ganda, Okay. sir. So, yan po yun. May 20, 22, 24, and 27 po na Square mga meters. Square meters. At kapag ikaw ay member ng Pag-ibig, ikaw ay pwede maging beneficiaryo or buyer nitong pabahay program namin. At dapat po, ang mahalaga ay ikaw ay first-time homeowner. So kapag ikaw ay hindi first-time or naka-avail ka na, hindi ka na makaka-avail nito ng Maganda programa yung ng condo, gobyerno. sir, ha? Saka siya, 22, no? To 24 square meters. 20, 22, 24, 27. Mga magkano yung babayaran nila monthly dyan, sir? Kasi napakababa na Ayon sa pag-aaral ho ngayon ay mga 3,000 to 3,500. Ganun po ang naglalaro ngayon yung ating babayarang monthly amortization. So, kunyari, sir, halimbawa kami ni Eunice, first-time buyer, pwede kaming mag-avail nito. Tama, ma'am. So, ito po ay applicable sa lahat at open sa lahat po. Basta Okay. may pag-ibig, no, sir? Basta ikaw ay kanina? Pag-ibig, kasi po ang tumaya pa lang sa atin ngayon na pwedeng magpautang ng developmental loan sa mga contractors at developers yung Pag-ibig. Ang Pag-ibig din ang pwedeng magpautang sa mga beneficiaryo or buyer kapag ikaw ay Pag-ibig. Pero sa mga susunod, dinihikayat namin at tataya na rin sa mga susunod yung GSIS, yung ating government financial institution, land bank, ayan yung iba pang mga SSS at yung iba pang mga government financial institutions natin. Okay, maganda po yan. So, sa darating po na National Shelter Month, saan mo mga lugar po isi-celebrate ang mga ito? At baka pwede rin nila ma-avail or magtanong na tungkol po dito sa Pambansang Pabahay sa inyo, sa mismong celebration? Tama po, ma'am. Doon sa celebration namin, gaya nga po nung nabanggit namin, marami kami activities at may mga exhibits po kami nandun. Nandun po yung aming mga iba't ibang ahensya, key shelter agencies, pwede po sila magtanong doon. At ang isa sa mahalaga po niyan ay meron kaming tinatawag na kapihan style na live stream doon sa DSUD po. At ito po ay pinangunahan ng aming Strategic Communication and Public Affairs Service Director. Yun po yung magaling, masipag namin Director, si Director Mario Malyari. Siya po yung mangunguna dyan sa kapihan style, live stream, yung question May Q&A. frequently asked question is i-discuss po namin kasama po yung aming mga key shelter agencies. At marami rin po kami pang mga programa. Makikita nyo po sa aming Facebook, sa aming pong website, ayan po ay ilalagay namin ho dyan yung mga activities namin. Kaya ho, yun po, para ho sa mga ating mga kababayan ho. Speaking of attached agencies, no, sir, ano naman po yung mga magiging role ng mga attached agencies dito sa selebrasyon natin ng National Shelter Month? Gaya po nung nabanggit ko kanina, may mga exhibits po sila, may mga booth po doon sa aming central office.
pupunta ho sila doon. Pagpunta ng mga tao doon, they can accommodate itong mga tao, paliliwanag nila yung kanilang mga mandato, at kung may mga tanong ho yung ating mga mamamayan ay kaagad nilang maaaksyonan, lalo na po yung ito pong 5 na key shelter agencies namin. Yung mga pag-ibig, ano Yan, pa po yan? pag-ibig. Yan ang mga Yung gusto namin pag-ibig puntahan at tanungan. Pag-ibig, di ba? May mga tanong ho sila sa pag-ibig. Paano ba maging miyembro? Paano ba maka-avail nito? Sa NHA, National Housing Authority. Kasama po dyan yung aming Social Housing Finance Corporation, National Home Mortgage Finance. Maging po yung Human Settlement Adjudication Commission. Yung po yung kapag nagkaroon ng mga issues tungkol sa pabahay, diyan po napupunta yan. Parang yan yung korte po namin mag-adjudicate, yung HSAC ang tawag po diyan. Sir, saan ba yung location nito? Yung Sa event? exhibit. Ito. Ang location po dito, kung makikita nyo ho, yung dating HLURB na building, nandyan lang po kami sa Kalayaan Avenue, corner Mayaman Street. Yung ngayon nga po disod na ho yun, yung malaking building ho dyan, yun yung central offices namin. Pero nais po namin iparating din sa inyo na ang celebration na to hindi lang po sa central office, maging sa lahat ng regional offices namin, buong Pilipinas. Kasabay po na magsi-celebrate po. So may mga activities din po sila doon kung saan po sila naroroon, yung ating mga tagapakinig, pwede po silang makasama doon at makabahagi doon sa mga activities na yun. Sa ibang usapin naman, Yusek, hingi lang kami ng update sa naging pulong ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian and the SUD Secretary Jose Acuzar tungkol po sa mga government-owned lands sa Valenzuela City para po sa Pambansang Pabahay Program. Yan pong bagay na yan ay bibigyan po namin kayo ng mga information at alam ko nga ho nagkaroon na sila ng pagpupulong pero yung mga detalye po ay ibibigay po namin sa mga susunod na... Sabi niyo, sir, next time i-guest na lang namin si DSUD Secretary Jose Acuzar. Tama po. Siya mismo pupunta dito. Yes, since si Secretary po ay open naman po sa mga guesting at nais niya nga po talaga na ito ay makarating sa tao. Ito pong aming programa ng Marcos Administration is a flagship program. Diniklara na po ito ng gobyerno ng flagship program po ng Administrasyong Marcos. So, ito po talaga, gustong-gusto ni Secretary na maiparating. So, imbitahan niyo po siya at handa po niyang ipaliwanag kung ano po yung mga activity natin para ho sa Pambansang Pabahay para sa Pilipinas. Sige, sir. We're looking forward to it at good luck po sa inyong event. Nakita naman po namin, nung ang presidente, nung siya mismo, pinakita niya kung ano magiging itsura ng mga housing development na ito, parang BGC Oo, saka condo style talaga, di ba? Sobrang ganda. Andun lahat, yung eskwelahan, nilapit mo, yung trabaho nandoon din, yung pamilihan nandoon, hindi sa malayong-malayong Hindi lugar. sa malayong lugar, tama po. Opo, Sa exhibit ba, sir, kailangan dala na yung requirements sa mga kababayan natin na pupunta? Pwede rin ho, pero mas magandang pumunta ho sila doon. Marami silang makikita, marami may pararating sa kanila para ho maunawaan nila ano talaga itong programa natin, Pambansang Pabahay. At ang hinihikayat ko nga ho na sana, may mga Facebook page din po kami, mga website para makita ng mga kababayan natin. Ito sir, mabilis na lang po. Baka meron kayong mensahe sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa atin, lalo na po para sa selebrasyon ng National Shelter Month. Ayun po, salamat po. At nais ko po sanang imbitahan kayo, mga kababayan, na makibahagi sa ngayong Oktubre, buong buwan ng Oktubre sa pagse-celebrate ng National Shelter Month natin sa pangunguna po ng aming napakasipag. Halos yata, hindi ko alam kung natutulog pa yung aming Secretary Jerry Acuzar sa pag-iisip ng mga makabagong innovation, at ang mga estratehiya. Dala-dala yung kanyang experience bilang isang matagumpay na developer, ay pinangungunahan niya yung ating DSUD. Kaya nais po namin maiparating sa inyo yung programang ito, yung Pambansang Pabahay para sa Pilipino. Para po sa inyo ito, para sa mga Pilipino, para matupad po yung pangarap ng Administrasyong Marcos, pangarap ng aming Secretary Jerry Acuzar na walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. So maraming salamat po sa inyo at magandang hapon po, ma'am, sa inyong dalawa. Maraming salamat, sir. Atin pong nakapanayam si Department of Human Settlements and Urban Development Undersecretary Randy Escolango.